Nababahala ng LTFRB sa halos sunod-sunod na aksidenteng kinasasangkutan ng mga bus. Ang ilan sa kanila na huli kampa. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Sa bahagi ng Commonwealth Avenue, pasado alas 7 ng gabi, banayad ang takbo ng mga sasakyan pa Philcoa sa kuha ng CCTV camera ng MMDA. Isang jeepney ang titigil para magbaba ng pasahero sa loading at unloading bay. Maya-maya pa, dumating ang isang humaharurot na bus. Holy cam ang pagsalpok nito sa jeepney. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang jeepney. Isang pasahero ang tumilapon. Ang jeep bumangga pa sa isang nakahimpil na taxi. Ang pasahero naiwang nakahandusay sa kalsada. Sumaklolo ang mga tao sa paligid bago dumating ang isang ambulansya na nagdala sa biktima sa ospital. Himalang nakaligtas siya sa kalawit ni kamatayan pero nagtamo ng maraming sugat at bali sa katawan. Talagang sadya lang mabilis yung bus at huli na nung namereno siya. Kung tutuusin, may speed limit na umiiral sa dati ng tinaguriang killer highway. Loading at unloading bay pa ang pinangarihan ng insidente. Pwede tayong magminor, no? Hindi natin alam na biglang may susulpot na pasero at baka na madisgrasya pa natin. Halos sunod-sunod ang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga bus, kaya nababahala na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang nakataya dito, pag maneho nila ang kanilang bus, hindi kwalipikado, walang masyadong karanasan, tinataya mo yung buhay ng mga pasahero at yung mga motorista katulad niyan. Nananahimik yung jeep. Kagyat daw na mag-issue ng show cause order ng LTFRB sa mga operator ng mga sangkot na bus. Pero paalala nila, obligasyon daw ng mga operator na agad ipagbigay alam sa ahensya sakaling masangkot sa aksidente ang kalang bus. Kalakip daw ito ng tapat na pagsiserbisyo publiko. Paalala ng LTFRB, obligasyon ng operator na isailalim sa random drug test at defensive driving training ang mga driver para masigurong ligtas ang mga pasahero. Steve Dailisan, GMA News.